Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. At ngayon pong episode na to ay muli nating tatalakayin ang impeachment trial ng ating Vice Presidente na si Sara Duterte. At natapos na nga po yung ikatlong araw ng impeachment trial na nagsimula nung Lunes, kahapon Martes at ngayon pong Wednesday ay nakumpleto ang unang tatlong araw ng paglilitis. So ngayon itutuloy po natin ang ating malalim pero mas masayang pagsusuri sa pambansang teleserye ng taon, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So hihimayin po natin ang naging paglilitis nitong nakaraang tatlong araw diyan sa Senate Impeachment Court. Pero bago tayo pumasok sa purong legal na dahilan, simulan muna natin sa isang simpleng analogy o talinghaga para magising ang inyong mga natutulog na diwa. So ganito, isipin nyo po ng impeachment trial na nagaganap ngayon dyan sa ating Senado ay parang isang marahas na laban sa boxing. Isipin nyo parang parang Manny Pacquiao versus sino ba yung pinakamabigat niyang nakalaban dati, Si Marquez. Okay, so ganoon na lang isipin natin na para itong isang marahas na laban sa boxing. So, parang sila yung mga boksingero na pagtunog pa lang ng kampana ay todo suntok na agad, Banat ng banat ka agad. So, ito yung prosecution. Pag dinig dun sa kampana, sugod ka agad yan, suntok ng suntok. Sige ang birada, sige ang pakita ng muscle sa camera. At todo sigaw para hiyawan sila ng mga tao na nasa labas ng ring. Ito ang ginawa ng prosecution nung day 2 ng i-play o ipakita ang sikat na banta video ni Vice President Sara Duterte. So nung ito ay na-i-play, naghiyawan ng mga tao sa Facebook Live. Ang sabi nila, ang galing, mukhang knockout, kumain ng alikabok ang mga lawyers ng Vice Presidente. Okay? So, sa parte ng depensa, yung mga counsels for the Vice President, sila naman yung mga boksingero na nakataas, lang ang mga kamay, nakaganyan lang, di ba? Pag ikaw yung nasa defensive side, ganyan lang palagi ang abogado, nakasangga ang mga kamay at seryosong hinahadlangan yung pagpasok ng suntok. Binablock nila talaga, di ba? So, bihira silang sumuntok na ganyan Halos hindi nga sumusuntok yung mga yan So, hindi sila nagpapasikat sa harapan ng kamera. Pero bawat saksak at damba ng prosecution, sinasalag nila gamit ang makapal na textbook ng batas. At habang ang mga round, unti-unti nilang, habang lumilipas ang mga round, unti-unti nilang pinapagod ang kalaban. So may estratehiya yan Pagpagod na yan, may gagawin ng kakaiba ang dumidepensa sa boxing. So sa mata ng mga nanonood sa TV at TikTok, yung publiko, mukhang lamang ang prosecution dahil sila ang mabilis at maingay. Pero sa mata ng mga referee at hurado, yung mga senador, yung mga senator justices or senator judges, ang depensa ang nakakakuha ng puntos dahil hindi sila natitinag at nagagawa nilang pasukuin ng atake ng kalaban gamit ang mga patakaran. Papaliwanag natin yan, May mga dahilan kung bakit nakaka-jackpot ang depensa. Paliliwanag natin yung the real legal reasons kung bakit nakaka-jackpot sila palagi. Okay? So lalo na may mga nakikinig sa akin dito ng mga mag-aaral ng batas, at nagre-review din sa bar, So buksan nyo na yung mga notebook ninyo dahil ito ang mga dahilan kung bakit natin ibinigay ang legal edge sa kapo ng Vice Presidente matapos ang unang tatlong araw. Madaming hindi mag-agree sa akin dito, pero ang sa akin lang dito, tiningnan ko yung rules of court, sa rules of evidence,
at kung paano umatake yung prosecution para naman dumepensa ang defense team ni Vice President Sara Duterte from the day 1 up to the day 3. Papaliwanag ko sa inyo bakit nagkaroon ng legal edge itong defense team ni Sara Duterte. Okay? Dito ang layunin ng prosecution ay maging mabilis, no, emosyonal, at direkta ang trial para mabago, no, para bago matapos ang buwan ay may hatol na. So as much as possible they wanted to expedite the legal process, no, yung trial matapos na agad. Yan ang gusto nila mangyari. Pero dito sa unang 3 araw napatunayan ng mga abogado ng depensa na kaya nilang pabagalin at patagalin ang proseso sa pamamagitan ng pagpilit, no, at pagsusog, no, sa mga teknikalidad. Tama ba yung term ko? No? Pinapatagal nila, pinababagal nila ang proseso sa pamamagitan ng pagpilit sa mga teknikalidad. Okay. Ano yung taktika? Ano yung ginagamit na estratehiya? Nang hilingin ni Attorney Narvasa sa Day 3 na panoorin ang buong 2 oras na video imbis na yung 2 minutong video clip lang, pinilit niya ang buong Senado na huminto at mag-isip. Sa batas, ang pagpapatagal na ito ay isang malaking panalo sa depensa dahil nababawasan yung hype o galit ng publiko habang lumilipas ang panahon. So, kasi katwiran niya, bakit 2 minuto lang yung pinapalabas niyo? Di ba 2 oras yung video na yan? So, baka mamaya na-edit na yan, no? Baka mamaya na-splice na yan. Baka mamaya kung sino-sino na yung humawak ng video na yan. Abay, hindi na authenticated yan. So, nagkikreate siya ng reasonable doubt doon sa video, no? Para mag-isip yung mga hurado. Okay? So, ang isa sa pinakamalaking psychological at legal na panalo ng depensa ay ang pagpigil sa prosecution na piliting i-arraign si Vice President Sara Duterte ng personal, no, noong unang araw ng impeachment trial. Diba? Dumating doon si Vice President Sara Duterte. So, nung nakita nilang nandun, pinipilit nilang ipa-arraign si Vice President Sara Duterte na pero umalis din naman agad-agad bago mag-umpisa yung trial. So, gusto ng prosecution na umupo si Vice President Sara sa tapat ng microphone habang binabasahan ng sakdal para makunan ng media ang kanyang reaksyon. Okay? Pero dahil sa talas ng depensa, gamit ang Senate Rule 7, napatunayan nilang kapag naroroon ang abogado, hindi na kailangang kaladkarin ng kliyente sa sesyon. Hindi kailangang kaladkarin sa Senate session floor ang akusado. So, nagsimula yung trial sa mga terms o condition na pabor sa Vice Presidente. Hindi nila napilit na humarap sa hukuman ang Vice Presidente para magkaroon ng arraignment at basahin sa kanya, sa kanyang harapan, ang detalye ng mga akusasyon laban sa kanya. Kaninang puntos to? Okay? So, habang ang prosecution ay nakatutok lang sa kung anong nangyayari sa loob ng session hall ng Senado, ang depensa ay may backup plan sa labas. Ang pagtakbo nila sa Korte Suprema upang ipatigil ang trial ay isang estratehiya. Isang strategy yan no? Isang hakbang para madili din ang legal process. Kung sakali mang mabaon sila sa Senado, no, may nakatabi silang legal na bomba sa mas mataas na korte upang questionin ang buong legalidad ng paglilitis ni Senator Chis Escudero. So, lahat ng paraan ginagawa nila no? So, sa day 1 pa lang, di ba? Gusto ng prosecution, arraignment. Nag-invoke ng Rule 7, ng Senate Rule 7, ang defense. So, hindi na arraign. Isa pa yung green box ng BIR records, no? Tax records ni Vice President Sara Duterte. Pinasoli sa BIR. Di ba? Bakit? Kasi wala silang
legal custody over that box. Okay? So, kaninong puntos yun? Ebidensya ng prosecution, hindi na i-present doon. Dahil wala ng legal custody ang Senate doon. Hindi sila pwedeng maging warehouse ng mga dokumento ng BIR. Okay? So yung mga mababatas sa House panel ay tunay, ay sanay sa mga congressional hearing yan no? Tulad ng mga nakaraang congressional investigation kung saan medyo maluwag ang patakaran, pwede mag-speech no ng mga madamdamin at pwede ding magpasikat, mag-grandstanding, di ba? So kaya lang ang problema ganito. Ang Senado ngayon ay isang ganap na impeachment court. Ang patakarang sinusunod ay ang napakahigpit na rules of evidence sa rules of court. Dahil sa matindi ang mga objection na itinataas o nire-raise ng defense team, ang prosecution ay paulit-ulit na na-check at napagsasabihan ng Senado noong day 1 at day 3. Noong day 1 at day 3. Dahil hindi nila nasunod ang tamang proseso ng pagpapasok ng mga certified true copies at tamang chain of custody. Pero sa mata ng publiko, sila yung lamang Kasi hindi naman naiintindihan ng publiko ano ba yung chain of custody at yung ibang legal jargon na nababanggit dyan sa impeachment trial. No? Okay. Kaya kung isipin nyo, no, at tatanungin niyo bakit lumalabas na lamang ang depensa sa ating lecture. Dahil dito nagawa ng depensa na gawing isang purong legal battle and trial sa halip na isang political show. Sa isang political show, panalo ang maingay at ang may hawak na video. And in this case, ang may hawak ng video na ebidensya ay ang prosecution. Pero kapag ang labanan ay idinao sa loob ng isang formal na korte kung saan bawat dokumento at testigo ay kailangang dumaan sa butas ng karayom ng batas, ang mga veteranong trial lawyers ng depensa ang may home court advantage. Sa day 1 pa lang lumawang na ang depensa. Although hindi napapansin ng ordinaryong layman, no, dahil ang pagkakaalam nila doon sa resolution na inilabas kagad ni Presiding Officer Jesus Escudero that they need to return the sealed green box to BIR because the Senate has no legal custody over that sealed green box, no, containing the tax records of Sara Duterte at nung kanyang asawa. Kaya pinasoli yan doon. Is that because may violation ng privacy? May violation ng rules and regulations of the Internal Revenue Office. Kung yan ay hahawakan ng Senado, ay may problemang legal na kakaharapin ang prosecution at maging ang Senate Impeachment Court. So ang resolution ng Senate Impeachment Court return that green box to the Bureau of Internal Revenue Office without prejudice naman. No? Ibig sabihin, pwede naman kayong magpasupwe na dusis kung para maiparating sa atin ang mga dokumento na yan through proper legal process. Okay? So, yung arraignment, noong day 1, ang gusto ng prosecution, magkaroon ng arraignment, no? Kaharap si Vice Presidente, babasahan ng sakdal. Pero na-block sila ng defense, no? Citing Rule 7 of the Senate. So, sino pumuntos dito? Depensa na naman. Although, noong day 2, nag-bounce back ang prosecution dahil sa galing sa presentation at direct examination skills ni Attorney Ligutan ba yun? Diba? So, si Attorney Renato Ligutan. So, magaling yung abogado syempre professor ng remedial law, yung professor ng criminal law at practicing lawyer yon for how many years. So, bihasang-bihasa yon. So, ang sabi nga ng publiko ay nilamon ng buhay, no, itong si Attorney Narbasa. Doon sila pumuntos. Pero after day 2, balik na naman sa defense because the defense counsel was able to create reasonable doubt about the authenticity of the video, no, kasi kung saan nagpasa-pasa yung video dapat mapatunayan
testigo na yan ay authenticated talaga at hindi na splice, hindi na edit. At kung magpapakita kayo ng video against the Vice President, yung banta video na yan, it should be shown or played in the public do sa Senate, yung the whole video, no, for 2 hours, hindi yung 2 minuto. Dahil kapag 2 minuto lang ang pinakita mo, parang cherry pick yan, pinagpili-pili mo lang, pinagduktong-duktong mo lang kung ano ang makakasama laban sa Vice Presidente. Hindi pwede yun. Ang kailangan dyan, ipresenta mo yung the whole 2-hour video na yan. So, ano sabi ng Senate Impeachment Court, no, sa pamumuno ng presiding officer na si Jesus Escudero? I-present yung 2-hour video. So, kaninong puntos yun? Sa defense na naman. Kasi bakit pinayagan? Nakapag-create ng doubt eh. Sino? Yung defense counsel. Yun ang trabaho ng depensa. Mag-create ng reasonable doubt. At pag nag-create ka na niyang doubt na yan, mag-iisip na ang mga hukom at ang mga senador, no? Kung paano nila didesisyonan yung area na yan, no? Pagdating doon sa video. So, under Article 4 o under Article 4 of the impeachment, no, complaint. Okay? So, sana po ay naliwanagan kayo doon sa first 3 days of the impeachment trial. Although dito sa observation natin, sa ating analysis ay wala po tayong kinakampihan dito. Binabase natin ang ating observation sa rules of evidence, under the rules of court, at yung kung paano hinandle ng prosecution at ng defense yung first 3 days of the impeachment trial. So, nandito na lamang po. Ito pong mali ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno. Pagod ka na ba sa na komplikado? Mga termino